Magandang hapon po. Patay ang 4 na menor de edad at isang ginang matapos masuffocate sa sunog na sumiklab sa Navotas. Sabi ng isang nakaligtas, posibleng nagsimula ang sunog dahil sa electric fan sa kanilang kwarto. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa pamangkin ko, 2 apo. Yun nangyari, mahirap. Magpapaskong kulang ang pamilya ni Elmer Tungco. Namatay kasi sa sunog kaninang umaga sa barangay San Roque, Navotas ang pamangkin at apo niyang magnanay na sina Sara at Sailem Lorraine Constantino. Pati ang isa pang apong si Rudy na graduating pa naman sa grade 6. Damay din ang 2 kaibigan ng mga bata na grade 6 at grade 8 students na nakitulog lang sa nasunog na bahay. Kahit na hindi namin anak yung hindi namin pinsan yung 2 bata, masakit din sa loob na damay. Ayon kay Tungco, na-suffocate ang mga biktima. Noong pamangkin ko, nakayukyuk gano'n sa kama. Pero yung mga bata, akap-akap niya. Posible raw tulog noon ang mga biktima. Binasag ng mga volunteer ang bintana sa kwarto ng mga biktima. Pero dahil sa grills, imposibleng makalabas rito. Patuloy naming sinisikap na makuha ang pahayag ng Bureau of Fire Protection. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. Arestado sa Antipolo isang lalaking nanggahasa sa isang babaeng PWD sa Camarines Norte. Kung paano siya natunton sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking ito matapos damputin ng mga pulis sa Antipolo City kagabi. Suspect siya sa panggagahasa sa babaeng 19 anyos na person with disability o PWD. Nangyari ang umano'y panghahalay sa isang kubo sa Basud, Camarines Norte, Nobyembre ng nakaraang taon. Yung biktima po ay pamangkin ng bayaw niya. Mentally incapacitated siya. Halos 4 na buwan daw nilang pinaghahanap ang suspect hanggang masakote sa tulong ng Antipolo Police. Nalaman po namin yung lokasyon niya through social media sa Facebook. Kaya po namin na-locate na andito siya ngayon sa Antipolo City. Pag-amin ng suspect, kilala niya ang biktima pero mariin niyang itinanggi ang paratang. Hindi ko naman po ginawa, wala po akong alam. Dadalhin ng suspect sa Camarines Norte para harapin ang kasong qualified rape. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Ayan, nag-brown out na. Tinupok ng nagngangalit na apoy ang ilang bahay at establisimento sa harap ng Victoria Public Market sa Tarlac kagabi. Ayon sa uploader, hinihinalang nagmula ang apoy sa isang lumang bahay roon. Agad namang rumesponde ang mga bombero at naapula ang sunog. Ayon sa BFP Tarlac, walang nasawi sa sunog at patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi nito. 3 magkakaanak ang patay sa pamaril sa loob mismo ng kanilang bahay sa San Francisco sa Camotes Island sa Cebu. Ayon sa pulisya, binaril sa ulo ang padre de pamilya, ang kanyang asawa at ang 14 anyos nilang anak. Nakaligtas ang isa nilang anak. Ang kwento niya, nangungutang daw ang salarin sa kanyang ina. Tumanggi raw ang kanyang ina kaya nagalit at namaril ang salarin. Tumakas ang salarin na tinutugis pa ng pulisya. 21 container ng mga nasamsam na smuggled frozen mackerel ang sinimulan ng ipamahagi ng gobyerno sa Maynila. Sabi ng Pangulo, ayaw nilang masayang ang mga smuggled na isda, sabay pagtitiyak na ligtas itong kainin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kahon-kahong mackerel ang ipinamahagi sa mga residente ng Baseco sa Maynila sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Tig 2 kilong frozen mackerel kada pamilya. Ito yung mga kinumpiskang kargamento na sinubukang ipasok sa bansa noong Setyembre pero naharang ng Bureau of Customs dahil walang sanitary and phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kanina formal itong na-turn over sa Department of Agriculture kasabay ng pag-inspeksyon ng Pangulo sa Manila International Container Port. Na-inspeksyon na ito, safe for human consumption. Kaya habang pwede pa, i-distribute na natin para hindi naman masayang at magamit naman ng ating mga kababayan. Ulam na po namin, tanghalian, hapunan. Kaysa masira po, maganda rin po ipamahagi sa mas nangangailangan. Malaking tulong po ito kasi wala sa naghahanap buhay sa akin. Ako lang. Tinatayang 150,000 na pamilya sa NCR, Region 3 at 4 ang makikinabang sa 21 container na puno ng mackerel. Batid raw ng Pangulo ang problema sa smuggling sa bansa. Ang problema kasi sa smuggling, pinapasok nila, tapos iipitin, hindi ilalabas.
mag-aantay hanggang tumaas ang presyo. Pag tumaas ang presyo, sa kanila pagbibili. Hindi natin papayagan na matuloy na yung mga ganyang klaseng sistema. Dahil naman sa epekto ng mga nagdaang bagyo sa supply ng isda, inaprubahan ng Department of Agriculture ang importation ng 8,000 metric tons ng isda. Bukod pa ito sa 30,000 metric tons na imported na isda na unang inaprubahan para mapunan ng humihigpit na supply sa mga buwan na nagpapatupad ng closed fishing season. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nagsama ang mga showbiz at political personality sa special VIP screening at Thanksgiving party ng blockbuster film na Hello, Love Again. Makikita tayo kay Aubrey Carampel. Exactly 1 month since their opening day, the Hello, Love Again fever is still on. Mainit na sinalubong ng fans sina Alden Richards at Catherine Bernardo sa kanilang VIP screening sa Taguig City, na dinaluhan din ng mga kapuso at kapamilya executives. Para ipakita ang suporta sa pelikulang Pilipino, dumalo sa special screening si First Lady Liza Araneta Marcos, Senate President Cheese Escudero at iba pang mambabatas at opisyal ng gobyerno. It's kind of like a happy cry, a fulfilled cry because parang na-realize ni First Lady yung home niya is, yung husband niya. The film resonates to a lot of people in different ways. Sabi niya ito sa good cry naman, so na-enjoy na yung journey ni Ethan and Joy, and then she also mentioned na napanood niya rin yung first part. Grateful daw sina Alden at Catherine sa pagpapakita ng suporta ng mga kinatawan ng gobyerno sa Philippine cinema. We're very grateful din naman talaga na parang mas nabibigyan tayo ng support ngayon ng ating government when it comes to the entertainment industry. Now on its 5th week, showing pa rin in over 300 cinemas worldwide ang Hello, Love Again. Overwhelmed with joy pa rin ang mga bida ng top-grossing Filipino film of all time sa success ng movie. To everyone who joined us in this journey, know na hindi namin po makakalimutan ng experience na to as much as you guys are to it also. Mula sa Hello, Love, Goodbye 5 years ago, hanggang sa pagpapatuloy ng kwento ni na Joy and Ethan sa Hello, Love Again, hindi raw matatawaran ang natanggap nilang pagmamahal at suporta. Hindi namin ito magawa nang wala yung suporta na yun, and that support motivated us and kept us going. This is Joy. This is Ethan. Signing off. Aubrey Carampel, updated showbiz happening. Ang sanay paghahain lang ng search warrant ng mga pulis biglang naging rescue operations. Yan ay matapos matrap sa loob ng chimney ang isang lalaki sa Amerika. Sinira ng otoridad ang pader para tulungan siyang mailabas. Pero matapos siyang dalhin sa ospital, inaresto rin siya kalaunan. Himala kung ituring ni Mary Jane Veloso ang kanyang napipintong pag-uwi dito sa Pilipinas. At bago yan, tutulak pa Indonesia ang kanyang mga magulang at anak para muli siyang magkita matapos ang 14 na taon. Nakatutok si Bon Aquino. Dumating na ang hinihintay na araw ng pamilya ni Mary Jane Veloso. Abala sila sa paghahanda ng kanilang mga gamit. Dahil ilang oras na lang, babiyahin na sila patungong Indonesia para sa napipinto nilang reunion. Sa tagal po ng panahon, ito na po yung yung palagi niyo po sinasabi sa akin na magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Hindi po ako nakatulog kagabi dahil po iniisip ko po yun. Sana po kasabay na po namin siyang papunta din. Bukas babiyahin na patungong Indonesia ang mga magulang ni Mary Jane, ang kanyang 2 anak at 2 abogado para bisitahin siya hanggang December 18. Makakasama rin nila ang ilang opisyal ng Department of Foreign Affairs at chairperson ng grupong migrante. Para mapasalamatan yung mga suporta ni Mary Jane, lahat-lahat na sumuporta sa kanya doon at saka itong presidente doon na hihingi kami ng salamat sa kanya. Ibinilin daw sa kanila ni Mary Jane na magdala ng pastillas para ipamigay sa kanyang mga kaibigan sa kulungan. Ni-request din niyang pagandahin ang kwarto niya sa Nueva Ecija. Sa ulat ng Agence France Press, posibleng sa December 20 pauwiin si Mary Jane, ayon sa Indonesia's Senior Law and Human Rights Minister.
Ayon sa abogado ni Mary Jane, mainam nang makabisita bago siya makauwi para maipaliwanag ang mga dapat asahan at ang implikasyon ng kanyang pag-uwi sa kasong isinampa laban sa kanyang recruiter. Pag-uwi raw ni Mary Jane sa Pilipinas, haharap siya sa korte. Nalalabi na lang na ebidensya ay yung testimonya niya kasi siya po yung nagre-reklamo doon laban sa illegal recruiter. Sa Quezon City, isang Send-Off Solidarity Program ang isinagawa ng grupong migrante para ipanawagan ang pagbibigay ng clemency kay Mary Jane. Masaya-masaya po ako dahil hanggang ngayon nandiyan ang mga migrante, talagang todo ang suportahan sa amin. Sa mga bagong larawan ni Mary Jane na kinuna ng interviewin siya ng Agence France Presse, bakas ang kasiyahan sa kanyang mukha. Sabi raw ni Mary Jane, isang himala ang napipinto niyang pag-uwi sa Pilipinas. Dininig daw ng Diyos ang kanyang laging dasal na makauwi na siya. Kailangan daw niyang ihanda ang kanyang isip para harapin ang lahat. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Puno ng kulay at saya. Yan ang Paskong Tatak Pinoy. Pero may ilang kababayan natin na tila hindi raw ramdam ang diwa ng Pasko dahil meron silang mga namimiss. Tinutukan yan ni Nico Wahe. Ngayong year 2024, ramdam pa ba ng mga Pinoy ang Pasko? For me, hindi na po. Oo naman, kahit mahirap. Oo naman po, pero hindi na po talaga katulad ng dati. Sa mga nakausap namin, medyo mas maraming nagsasabing hindi na gaanong nararamdaman ang Pasko. Ang dahilan daw kadalasan, marami silang hindi na nagagawa o hindi nakakasama tuwing Pasko. Ang single parent na si Mary Joy, is na raw ang bonding nila ng anak na nasa Zamboanga del Sur na ilang Pasko na niyang hindi nakakasama. Naliligo kami, nagpe-picnic kami ng anak ko, ngayon di ko na magawa. Tinanong ko siya anong gusto niyang gift. Sabi niya, uwi ka lang mama, okay na yun. Si Jojo naman, nagpapasalamat na nariyan ang mga anak, nagpapaalala na ang Pasko ay para talaga sa mga bata. Kung anong na-experience ko nung kabataan ko, gusto ko rin ma-experience sa mga anak ko para hindi na mawala sa kanila yung puso ng Pasko, yung diwa ng Pasko. Sa tingin nga ni Jojo, posibleng hindi nagbago ang feels ng Pasko, kundi nagbago lang ang ating mga prioridad at responsibilidad. Yan din mismo ang sinabi ng isang psychologist. So madami na tayong responsibilities, madali tayong ma-stress, madami na rin tayong pinagdaanan. And actually, those experiences, it affects how we see the world, how we celebrate wonderful occasions like Christmas. Isa pang dahilan, tila mas marami tayong expectations. May kinalaman din daw dyan ang ating kabataan. Nung mga bata tayo, parang pag sinabing Pasko, it's so magical. Pero as adults, we now know the difference between what reality is and fantasy. We even try to replicate that feeling of happiness. So we continue having yung mga Christmas parties, exchange gifts. Pero paano nga ba natin mafe-feel ang Christmas spirit sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan? Siguro the secret is let's not forget the child in us. As grown-ups, nalilimutan natin yung puso ng pagiging bata. Let's keep that in our heart, the child in us. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 Oras. Pulikam ang pagsemplang ng isang rider matapos mabangga ang isang aso sa Ligao City sa Albay. Nawala ng malay ang rider at nagtamo pa ng fracture at ilang araw siyang nanatili sa ospital. Nasawi naman ang aso. Lumabas sa investigasyon ng barangay na lasing ang rider at nakawala naman sa pagkakatali ang aso. Nagkasundo ang rider at may-ari ng aso na nagpaabot din ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot. Sa botong 204-85, napa-impeach ng South Korean Parliament si President Yoon Suk-yeol. Kasunod yan ang kanyang pagtatangka magpatupad ng martial law sa Korea. Ito ang second impeachment motion laban kay Yoon. Sa bisa nito, suspendido siya habang pinag-uusapan pa ng Constitutional Court ang naging resulta ng batohan. Meron silang 180 days para pagpasyahan nito. Bago pa man ang batohan, kabi-kabila at nagpapatuloy pa mga kilos protesta ng daan-daang libong tao sa Seoul bilang pagsuporta sa pagpapatalsik sa lider.
Nauna nang nangako si Yoon na patuloy siyang lalaban at pinaratangan ng oposisyon na nakikipag-ugnayan umano sila sa mga komunista na kalaban ng bansa. Ang punong ministro na si Han Duck-soo ngayon ang interim leader ng bansa. Magandang araw mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa mga naghahanap ng pwedeng pasyalan ngayong magbabakasyon, sagot namin kayo. Pasyal tayo sa pinakauna at tanging biodome sa bansa. Pero teka, ano nga ba ang biodome? Mula sa labas, agaw pansina ang hugis itlog o dome structure nito. Pero mas lalo ka rin mamamangha kapag ito iyong pinasok. Masisilip po kasi rito ang napakayaman nating kalikasan. May mga halaman, meron ding animal exhibits. Iba't ibang ibon, isda, seal, pati na buhaya. Ang tawag sa strukturang ito, biodome. At ito raw ang pinakauna at tanging biodome sa bansa. Ang Philippine Biodome na matatagpuan sa loob ng Manila Ocean Park. The Philippine Biodome is where nature and innovation comes together. It showcases a diverse flora and fauna and biodiversity, promoting conservation, educational, and enjoyment for everyone. Pero alam niyo ba kung para saan nga ba ang biodome? Ang biodome ay isang self-sustaining environment. Ibig sabihin, isa itong ecosystem na gawa ng tao. Meron itong iba't ibang organismo, pareho ng mga hayop, halaman, at fungi. Ginagaya ng mga biodome ang natural na mga ecosystem ng kalikasan. Layo nitong itaguyod at protektahan ang mga likas na yaman. Dito, maaari din tayong matuto ng kahalagahan ng biodiversity at pangangalaga sa kalikasan. Ang pinakasikat na biodome naman ay matatagpuan sa Montreal sa Canada. Dito, makakakita tayo ng 5 ecosystem. Ang isa naman sa pinakamalaking biodome sa mundo, matatagpuan sa Cornwall, UK, ang Eden Project. Samantala sa mga bibisita sa Philippine Biodome, may isa pa silang sorpresa. Pagsapit kasi ng gabi, maaari daw dito makita ang bersyon nila ng Northern Lights. Hindi na kailangan lumipad pa sa Europe o Amerika. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Palapit na ng palapit ang Pasko, kaya pahirap na po ng pahirap ang makabook ng sasakyan para sa mga commuter. Kaya po yung ilan sumasakay na raw sa mga kolorum. Nakatutok si Nico Wahe. Papunta si Erickson sa isang klinik sa Ortigas kaninang alas 3 ng hapon. Galing pa siya sa Tondo, Maynila. At dahil alam niyang sobrang traffic, motorsiklo ang first choice niyang transportasyon. 2 motorcycle taxi app na ang kanyang ginagamit, pero walang tumatanggap. Hindi raw option ng TNVS na kotse, dahil ang pamasahe, katumbas na ng kanyang arawang sahod. Ang hirap mag-book, dadahilan nila traffic. Minsan nagpapadagdag or minsan nagpapakancel na lang. May pagkakataon daw na 1 oras na siyang dumudot-dot sa kanyang cellphone, pero wala pa rin. Diskarte niya. Kasali ako sa isang Facebook group na mga passengers and riders. Doon ako nagpo-post ng pick-up point and drop-off point, tas yung magkano yung ibibigay. Alam daw niyang kolorum rito, pero ano raw ba ang choice niya? Si Alexis, ramdam ang kakaibang traffic ngayong magpapasko. Minsan, mahigit 2 oras ang biyahe niya sa bus sa Commonwealth Avenue, patungong San Jose del Monte, Bulacan. Gumagamit din daw siya ng mga motorcycle taxi kapag may mga short travel sa NCR area. Ay, sobrang tagal. Ewan ko, nangungontrata na kasi sila eh. Di ko alam ano nangyayari. Naunang nasita sa pagdinig sa Senado ang pahirapang pagbubuk sa TNVS. Sinusubukan pa namin kunin ng pahayag ng LTFRB kaugnay ng mga hinaing ng commuters. Pero nauna na nilang inanunsyo na inaprubahan nila ang special permit ng 5,000 units ng TNVS. Simula bukas, December 15, bubuksan ang application para sa special permit ng mga PUV. Sa kabila ng pahirapang pagko-commute, paalala ng LTFRB, i-report ang mga sobrang maningil na mga transportasyon. Sa mga lehitimong transportasyon lang din daw sumakay. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Abala na po ang marami sa pamimili ng regalo ngayong magpapasko. Ang ilan sa Baclaran pa dumadayo. Kumusta naman kaya ang bentahan doon? Nakatutok live si Katrina Son. Katrina. Pia Ivan, kumpara nga kaninang umaga ay mas dumami sa mga oras na ito ang mga mamimili dito sa Baclaran. Karamihan sa kanila naghahanap ng mga panregalo ngayong Pasko.
Kung Baclaran ang isa sa go-to places mo para makatipid sa Christmas shopping, magbaon ng pasensya. Maaga pa lang, mabigat na ang trapiko sa mga kalsadang patungo rito, tulad sa EDSA Southbound at EDSA Taft. Sa dami ng nagtitinda rito, nandito na ata ang lahat ng choices for kids, young at heart, at maging for oldies. Mabibili rito ang mga damit. Pero ayon sa ilang tindera rito sa Baclaran, hindi raw naging madali ang taong 2024 para sa kanila. Naging matumal daw kasi ang bentahan. Nakakakain po kami sa isang araw, 3 beses. Malaking bagay na napakahirap ngayon. Ngayong taon na to. Ibang-iba nung mga nakaraang pinagpapasalamat namin, mairaos lang namin tong Pasko at Bagong Taon. O masaya na po kami sa ganung bagay. Ang iba naman, grateful sa biyayang kanilang natanggap. Pinagpapasalamat ko na na-survive ko yung buong taon with guidance ng Panginoon at saka good health. Sobrang saya po kasi yung bonus po na matatanggap ko is maibibigay ko po sa pamilya ko. Kasama na rin daw sa biyayang dapat ipagpasalamat ay ang kakayahang makapagregalo ngayong Pasko. Ivan, patuloy pa rin ang pagdating ng mga mamimili rito at para naman sa mga gustong mamili, ang mga tiyaga rito ay bukas ng 24 oras. Daloy naman ng trapiko, Ivan, sa may Rojas Boulevard, sa may tapat yan ng simbahan dito ay light to moderate naman ang daloy ng trapiko. At yan na muna ang latest mula dito sa Baclaran. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son. Bukas na ang Grand Finals ng The Voice Kids Philippines 2024. Ang mga dapat abangan, panoorin sa aking chika. Bukas na ang inaabangang higanting sagupuan ng mga chikiting sa telebisyon, ang Grand Finals ng The Voice Kids Philippines 2024. Ang Final Four na maglalaban-laban para maging Grand Champion, sina Stel Bounce, John Hebron Ekal from Sorsogon, Jewel Squad's Mark Anthony Macmac Punay from Cebu, Tropa ni Pablo's Nevin Garzaniego from Quezon City, at Team Believe's Winces Gem Yana from Cavite. Very happy and very blessed po na nandito po ako sa Grand Finals and nalalapit na po yung laban namin. Masaya na may halong kaba po kasi po bukas na po malalaman kung ano po mangyayari. Nakakabahan pero masaya din po. Sobrang happy ko po kasi parang nasa future na po ako kasi ito po yung pangarap ko. Naging totoo. Proud na proud ang 4 na coaches na sina Billy Crawford, Julian San Jose, at sina Stella at Pablo ng SB19 na naging bahagi daw sila ng simulain ng future artists ng ating bansa. Sunday, 7 p.m. Good luck sa The Voice Kids. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado. 11 days o 11 araw na lang, Pasko na. Para po sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.